Okay, hello, good day everyone. Welcome sa Happy Angel Reading. So, ang reading po natin ngayon is para kay Scorpio. Ayan, pa-support po ang Happy Angel Reading. Malaki pong tulong sa amin ng like and hype. And i-share nyo na rin po ang ating video. So, update po ito sa iyong pag-ibig, no? And just take what resonate po and leave the rest. Okay. Ano po ang feeling ng persons ni Scorpio? Ano po ang feelings ng persons ni Scorpio? Ano po ang feelings ng persons ni Scorpio? Eight of Wands, no? Expect some communications kaagad dito. Feeling niya parang gusto kanyang padala ng this is also reconciliations. Baka gusto makipag-reconcile ng persons mo. And there's a lot something, no? Sa head niya. Gusto niyang iparating din sa'yo. Yan natin din ang kanyang intentions. Kanyang intentions para kay Scorpio. Six of Wands. Ayan. Acknowledgement, no? Ang kanyang intention. Kanyang behavior sa'yo. Ang kanyang behavior kay Scorpio ng persons na to. And of cup, wish fulfilled ka raw niya. So, ano naman ang feelings mo sa kanya? Four of Wands, gusto mo rin ng stability sa kanya, no? Feelings mo sa kanya. So, tignan natin ang blockage ninyong dalawa, Scorpio. Blockage dalawa. The Hermit. Mamaya i-clarify natin yan. Tignan din natin ang inyong outcome, Scorpio. King of Cups, with love. Tignan natin ang advice. Advice po sa kanila. Seven of Swords. At advice. Maging wais daw dapat sa pag-ibig. Bakit yan ang naging advice nyo? So, makikita mo rito, Eight of Wands ang kanyang aksyon. Let's clarify ang Eight of Wands. Why the Eight of Wands is ang bakit ang Eight of Wands po ang feelings ng persons na clarify. Two of Wands. King of Pentacles. The Moon. So, kung makikita mo rito, parang napakabilis ng ano ninyo, no? Ang inyong relationship. Parang it's currently moving, no? Kumikilos, gumagalaw. Ibig sabihin, very quick ang inyong relationship. Ang feelings niya sa'yo din. Very quick ang feelings niya sa'yo. Saka there's a lot of forward motion. May mga plano because of the Two of Wands, no? Ang inyong relationship. Maraming forward motions dito, energy. Parang tinitignan niya yung parang long-term energy, yung long-term prospect. Baga wini-weigh niya ang options because dito sa Two of Wands, wini-weigh niya ang options. At diyan siya nakakapag-decide kung magpipit ba kayo sa isang espasyo mo, kung matatanggap mo ba siya, kung gaganda ba ang buhay ninyo. Ibig sabihin, hindi lang siya nag-iisip ng para sa ngayon, kundi sa looking to the horizon din. Yan ang feeling ng persons mo sa'yo. No? Kumbaga, andito rin ang King of Pentacles. Kinarify natin ang Eight of Wands. So, this is a very grounded sign. No? Sabihin natin na nakikita ka niya na ikaw yung high values at saka stable persons. Perhaps sabihin natin, this is a power couple din kung iisipin. Scorpio, sabihin din natin na parang power couple dynamic. So, marami siyang respect sa'yo, especially pagiging matured mo. And yung nakikita din niya yung ability mong mag-manage din, no, sa relationship, which is very beautiful energy. And then we have the moon dito. So yung sitting in the middle dito, no? Pag andito ang moon, hindi mo parang may hinahanap. Parang ito yung solid card na sabihin natin may konting uncertainty rito, anxiety or a little bit pag. Pero nakikita niya ang potential na meron kayong potential because of the pentacles here.
ang relationship na 'to. Pero nag-ano siya, feel na parang nag-i-struggle siya. May konting struggle dito or sabihin natin meron na-i-struggle siya na hindi niya maisabi sa'yo. Ito rin siguro yung may insecurity siya, whether kung fits ba kayong dalawa. Ayan din, meron din fear of the unknown, kung anong magiging resulta ng inyong relationship. Ito rin sabihin natin yung hinala niya, pantahan niya, 'no? So makikita let's have more clarification. Ten of Pentacles, ayan, talagang may plano itong person na 'to. Ten of Swords. So yan, sinasabi, kitang-kita na rito ang takot niya rin, dito yung fear of the unknown din kasi dala yan ng Ten of Swords, eh. Ito yung nakaraan niya, yung parang sabihin natin na yung very intense card 'to. Ito rin sabihin natin deep betrayal sa nakaraan niya. So medyo natatakot siya, 'no, parang nako-confer niya. Ito rin nako-confer din niya na baka maulit-uli ang dati, 'no? So ito yung sabihin natin, ah, past baggage din. Medyo siguro, he's projecting an old heartbreak dito sa bago niyang relasyon sa'yo, 'no? Kumbaga gusto niya ang Ten of Pentacles dito. Ito yung happy home, pero natatakot siya, terrified, takot na takot siya na baka mauwi lang din sa parehas ng dati, ng Ten of Swords. No, medyo meron siyang mental exhaustion dito, 'no, medyo pagod na rin yung utak niya. Parang he feel that ano, na kumbaga para maging kayo or sabihin natin para maging, mapunta siya sa'yo, kumbaga kailangan niyang putulin ang mga nakaraan, i-let go niya ang mga nakaraan o ang old versions niya, ang old lifestyle niya na napakasakit. So, 'yan yung kinakatakot niya, 'yan yung siguro yung the moon, 'no? So, kung makikita mo, medyo got lots of plan, 'no? Gusto niya na yun ang gustong-gusto kong Ten of Pentacles kasi ang Ten of Pentacles, ito yung pinaghihirapan, wino-work hard na relationship na nag-lead sa abundance family at happy family, 'no? Complete family. Dito yung pangmatagalan, 'no? Parang working on the legacy. Ito yung pinakagusto niyang mangyari. And nakita mo there's a lot of communications, baka mauwi sa ano, baka andiyan din yung baka mag-reconcile kayo o some of you naman current relationship niyo na 'to, 'no? So meron ding Six of Wands, this is acknowledgement, yung being proud na kasama ka, 'no? He's very proud na 'pag maglalakad kayo, 'no? Ayan, yung kakain kayo, gustong-gusto ka niyang kasama, 'no? So ang intentions niya rito, um, ito yung pagdating sa kanyang ano, 'no, very positive at sa madaling salita, pati ng kamay ko. Ang intention nito yung parang magtagumpay at sabihin natin makuha ang iyong atensyon sa pagsasang-ayon, 'no? So, eto rin yung sabihin natin victory and validation. This is a card of victory. Gusto niyang maging winner sa paningin mo. So, ang intentions niya rito yung i-impress ka at ipakita ang kanyang best version, Scorpio, 'no? Na gusto niyang ipanalo ka. He wants to win you over. Kung dati yung nag-aalinlangan siya, so ngayon yung mas confident na siya na i-pursue ang kung anong meron kayong dalawa. So, this is a public recognition din. So, minsan ang card na 'to yung nagpapahiwatig na gusto gusto niyang maging official o ipakita sa mundo na magkasama kayo. Hindi niya gustong itago yung nararamdaman niya. Kumbaga, he wants to be proud of the connections na pinagsasamahan ninyong dalawa, na inyong that you shared, 'no? So, kung makikita mo rito, this is a very positive progress. After na yung mga challenge o kalituhan, gaya ng nakita natin dito sa Ten of Swords, 'no? Ah, sabihin natin Ten of Swords at saka Moon, 'no, kanyang feelings. Ang intention niya ngayon ay humanap ng breakthrough, 'no? Kumbaga gusto niyang magkaroon ng peace of mind at maayos na daloy din ang inyong relationship. So, ang intention niya rito, mapapansin mo, ang makikita mo rito na kaagad yung worth niya, 'no? Kumbaga darating siya sa'yo na may confidence sa sarili, 'no? At saka parang
confidence at ang may pride siya sa sarili din niya. Gusto niyang ma-feel na accepted mo siya sa buhay niya at magkaroon kayo ng moment sa buhay mo pala, 'no? Magkaroon kayo ng moment na very successful at very celebratory na magkasama kayong dalawa, 'no? At kung makikita mo naman dito ang kanyang aksyon. So, hindi na ka-clarify na maayos naman ang ano. So, ang actions niya rito is the Nine of Cups. Sabihin natin ito yung wish card. Pagdating sa kanyang aksyon, ang gagawin niya yung pagbibigay ng ligaya at satisfaction sa'yo. No, Scorpio, so ang action na niya is parang susubukan niyang maging source ng saya mo and ang persons mo parang mag-a-act ng way na makes you feel very contented at very happy. Ito rin yung sabihin natin na very self-focused. Minsan minsan din ang action niya ito yung parang nangangahulugan na gagawin niya mga bagay na magpapasaya rin sa'yo, 'no? O magpapasaya rin sa kanya, 'no? So, maaring hindi siya pipilitin, or sabihin din natin dito yung hindi siya napipilitan. Kumbaga, "What your wish is my command," parang gano'n, 'no? Ginagawa niya 'to dahil gusto niyang nararamdaman niya na magkasama kayo, 'no? Ginagawa niya 'to dahil gusto niya na masaya siya, 'no? Ah, lahat ng wish mo gagawin niya. Kung nakikita mo naman dito, ang feelings niya sa'yo ay ang pinaka-feelings ng kanyang Four of Wands dito napakalinaw, 'no? Ang feelings mo sa kanya, sabihin natin napakalino na Four of Wands, ano, you feel very secure at home ka rin sa kanya, eh, 'no? Siguro, current relationship niyo rin 'to. So, para sa'yo, hindi lang ito basta kilig, 'no? Ang nararamdaman mo rin sa kanya is very sense of stability. Parang feeling mo siya yung taong puwede mong pagyabungan ng ano, ng buhay or sabihin natin makasama. This is also celebrations and commitment. Saka ito yung may harmony. Gusto mo ang solid na foundation o masayang samahan. O sabihin din natin gusto mo magkaroon ng bahay sa kanya. Parang feel at home ka sa kanya rin, 'no? So makikita mo dito, mahal mo rin ang persons na 'to. Kumbaga hindi lang ito yung basta kilig lang, 'no? Sense of stability 'to. At ang nakikita mo naman ang blockage sa inyong relationship which is the Hermit. Ito yung kailangang sabihin natin bantayan. Ang Hermit card dito yung isolations at silence, 'no? Ito rin sabihin natin lack of communications. Ito ang pinaka-blockage ninyo. So minsan imbes na mag-usap, isa sa inyo ang biglang nagwi-withdraw o nananahimik na lang. No, yan ang pagkaiwasan kasi ito nga'y nasa blockage sitwasyon ninyo, Hermit. So ito rin sabihin natin overthinking, 'no? Masyado kayong nag-iisip ng mag-isa, especially may moon dito at saka merong ano 'no, may Ten of Swords dito. So, 'wag mag-overthinking. Ang isa pang blockage ang dahilan din ng relationship na 'yan ng Hermit, ito rin yung distance 'no, maaring may emotional wall o sabihin natin literal na distansya na nagiging hadlang para maging full open kayo o baka LDR din kayo 'no. So, pilitan yung communications is para matanggal ang blockage na 'yan 'no, para mapaglabanan niyo ang inyong kahit malayo pa kayo. Napakahirap din kasi long distance, sometimes ibang oras 'no. So, magkaroon kayo ng maayos na setup 'no. So, kung makikita mo rito ang outcome ninyo naman is napakaganda, which is the King of Cups. Napakagandang card nito kasi nagpapakita ng emotional maturity at deep love ninyong dalawa. So, ang outcome sa inyong relationship, ito yung may malalim na respeto. Because ang king ay marunong mag-handle ng emotions yan. Very loving, very ano 'no, so napakaganda ng inyong outcome. So ibig sabihin ito yung isang relasyon na may malalim na respeto, tatandaan niyo 'no, at iha-handle niyo ng maayos, 'no? At kung makikita mo ang ano, ang inyong advice, so ang advice dito ito yung sabihin natin, balance and openness. Dahil ang blockage niyo is Hermit, eto ang kailangang gawin para ma-break 'yan, 'no, ang advice, break the silent. Ibig sabihin, 'wag hayaang mapuno. So, ang advice dito sa Hermit 'no, parang para maputol yang ano, 'di ba, medyo may kulang kayo sa communication, nananahimik kayo, tinutulugan yung away siguro.
So, itong Seven of Swords na nakita natin para ma-break ang silence, wag mapuno ng assumption, no? At sabihin natin yung katahimikan, no? Kung may hindi kayo maintindihan, itanong nyo ng mahinahon, mag-usap ng heart-to-heart conversation. Ito yung sinasabing emotional instability. Sabihin natin maging gaya ka ng King of Cups din dito. Huwag hayaang madala din ng emosyon o ng drama ng nakaraan. So, manatiling kalmado at lawakan ang pag-uunawa, no? So, nakikita mo may celebrate and small win. Gamitin ang energy ng Six of Wands and Four of Wands, no? So, kailangang mag-focus sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Ayan yung like dining, ayan yung out sharing good news kayong dalawa para lalong tumibay ang bond ninyo. So, napakalakas ng potential nyo para sa isang stable at masayang future, no? Dahil Four of Pentacles at Ten of Pentacles at saka Four of Wands dito, stability, Four of Wands at saka Ten of Pentacles. Napakaganda, kailangan lang iwasan ang sobrang pag-iisa o pagtatago ng nararamdaman. Because ang Hermit para maabot ang peaceful of loving outcome ng King of Cups. So, nakikita mo ang advice dito maging wise, kumbaga, huwag tatakbuhan ng problema. Try to be aggressive din sa pag-uusap at subukan yung kahit anong gawin ninyo, huwag niyong tataguan daw ang inyong pag-uusap. Huwag kayong mag-sneak out. Kailangan harapin kung ano man ang mga problemang darating sa inyo, no? So, tingnan natin ang advice ng Romance Angel. Napakatlakas ng inyong chemistry ng dalawa. Napaka-strong na magnetic attractions ninyo rito, no? So, parehas kayo nag-enjoy sa isa't isa kasi nga very proud din siya sa'yo because of the Six of Wands, no? Ito na yung card ng victory. So, there's a strong magnetic attraction sa inyong dalawa. And give this relationship a chance na work on the relationship also. Ayusin nyo, ano ka rin. Kumbaga, ayan nga, huwag kayong parehas manahimik. Kailangan maging active kayo para mapaganda lalo ang relationship. Tell us more. So, work on the relationship, sabi ng Romance Angel. Sometimes yan, finances and career din. Lagi namang magkasama ito. Sometimes nagiging financial issue, ang factor, minsan kulang ang sweldo ni mister. Ayan, tatahimik na lang kayo. Kailangan i-explain nyo rin. Yan din siguro kung bakit kayo nag-hermit mode. Bakit nagkakaroon kayo ng kulang na communications. No? So, dito may financial issue. Kailangan naging ano rin siguro yan ng inyong pagiging hermit sa relationship. Pag-aaway, paghiwalay. So, sabi dito, unahin mo rin ang mahalin ang sarili mo. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive daw. So, yung self-love din, apply nyo rin sa sarili nyo. Keep more. Pababayaan ng sarili, no? Tell us more, Spirit Guide. What is coming? Ayan, love. Talaga, there's unconditional, kumbaga, mahal nyo ang isa't isa kasi tignan mo naman ang outcome. Talagang King of Cups. No? Pero mahalin din ang sarili, self-love uli, inulit dito, no? Tsaka yung passions ninyo, dagdagan ng more passions. At tsaka nakita natin full of, there's an unconditional love dito, no? So, some of you din, ng mga single na maaring meron na attract sa inyo, no? Baka may dumating na new person sa inyo, sa mga single na Scorpio. Sword and clarity, truth, revelation, solidarity, protections, power. Sword and rose. May not resonate sa everybody kasi nakita natin full of chemistry naman kayo. Sword and rose, ito din yung revelations, clarity, and truth. Parang mag-usap ng heart-to-heart conversation. Yung katotohanan lang ang pag-uusapan ninyo, no? Hammer, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive process, working on it. Ayan, nakikita natin dito, talagang mag-work hard kayong dalawa, naaayusin nyo kasi may martilyo, no? Ito yung nire-rebuild niyo pag muli ninyong tinatayo ang pundasyon. Nakikita natin may kasalan. This is also wedding energy, no? Yan yung reconciliation sa iba dahil may Four of Wands. This is home, this is family, no? Four of Wands. Plus the card of victory, plus the Ten of Pentacles. Nakikita natin, paghihirapan nyo,
i-rebuild ang relationship na 'to. Which is kaya nga Ten of Pentacles din ang isa ninyong outcome o ang feelings din ng persons na ng persons on your mind. Gusto rin magbuo ng family sa'yo. Ito na yung siguro legacy niya, yung kayong dalawa talaga paghihirapan ang relationship na 'to para makabuo ng happy and abundant family, 'no? Ayan, so sana po Scorpio na-enlight ka sa ating reading ngayon and pahingi naman po ng like and hype diyan. Pa-share na rin po ng ating video at patuloy niyo pong suportahan ang Happy Angel Reading. Napakalaking pong tulong ang inyong mga pag-share at ang inyong pagko-comment po, no? I read do all comments. Ayan, marami pong salamat and God bless you, Scorpio. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out?